Rosenda! Buksan mo to! Kung hindi, sisirain kong pintuan na ito! Teka lang po, Tay. Nandyan na. Bilisan mo! Malilintigan ka talaga sa akin, babae ka! Eto na nga po. Bakit pa ang tagal mong buksan? Galing po kasi ako sa taas. Hindi naman po ako makapagmadali sa pagbaba. Baka mahulog ako sa hagdan. Ang dami mo pang sinasabi! Bakit hindi ka umuwi ng bahay, ha? Marami po kasing guest ngayon sa resort kaya hindi po ako makauwi. Nagdadahilan ka pang babae ka? Ang sabihin mo, tinatamad ka lang gumawa sa bahay. Bitiwan niyo po ako. Huwag niyo po akong kaladkarin. Nakakahiya sa mga guest at sa ibang mga taong nakakakita. Lika, nahiya ka sa kanila? Pero saan hindi ka nahiya? Anong klaseng anak ka, ha? Sasama naman po ako na maayos eh. Tumahimik ka dyan. Kung ayaw mong dito pa lang, paduguin ko na yung uso mo. Huwag naman po, Tay. Maawa na kayo. Tumahimik ka, sabi. Bilisan mo! Oo na po. Wala akong nagawa kundi mapatungo na lang habang umiiyak. Hindi ko kasi magawang salubungin ang tingin ng mga tao. Habang kinakaladkad ako ng Itay pauwi ng bahay. Pagdating sa amin, agad niya akong isinalya at dinuro-duro pa. Mula ngayon, bago ka lumabas ng bahay, dapat nakapagsain ka na ng pagkain ko. Unahin mo muna akong pagsilbihan bago ang ibang tao. Maliwanag ba? Pinapasahuran naman po ako doon. Nakakahiya po kung malilate ako ng pasok dahil inuna ko muna kayong asikasuhin. Wala akong pakialam. Humanap pa ng ibang trabahong pwede mong pasukan. Ang dami naman dyan eh. Mahirap po maghanap ng trabaho ngayon. Wala akong pakialam. Hala, magluto ko na mapupulutan namin ng mga kumpare ko. Darating sila ngayon. Maglinis ka na rin ng bahay para may silbi ka naman. Opo, Tay. Mabilis na akong tumayo at nagtungo sa may kusina. Sa takot na baka masaktan pa ako ng Itay. Inuna ko muna ang paglilinis at saka ako nagtungo sa tindahan para bumili ng pwedeng pulutanin ng Itay at mga kumpare nito. Nag-alok ang alin ng sisig na tinda. Dahil pulutan naman ang gustong ipaluto ng Itay, yun na lang ang binili ko. Pagdating nagsaing agad ako at saka iniluto ang sisig na nabili ko sa may tindahan. Saktong katatapos ko lang magluto nang dumating ang dalawang kaibigan ng Itay na sina Mang Delphine at Mang Ben. Tapos ka na ba sa pinagagawa ko sa'yo? Opo, Tay. Sisig po yung niluto ko. Huwag na pa tinatanga-tanga mo dyan. Maghain ka na. Opo, Tay. Maghahain na ako. Kahit kailan talaga napakakupad mo. Marami pang masasakit na salita ang binitiwan ng Itay sa akin. Hindi man lang niya naisip na naririnig siya ng dalawa niyang kaibigan sa lakas ng boses niya. Kahit nahihiyang magpakita sa mga kaibigan nito, wala akong magawa. Nakatungo na lang akong lumabas habang dala ang kanin at ulam. Hindi ko na rin pinansin ang pagbati ng mga to sa akin. Dali-dali na rin akong pumasok ulit ng bahay. Nagkulong na lang ako sa kwarto at hindi na lumabas. Sigurado kasing uumagahin na naman sila ng inuman. Mahimbing na akong natutulog nang magising sa malakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Agad akong bumangon at binuksan ang pinto. Ang galit na mukha ng Itay na bungaran ko. Pambihira ka naman. Alam mo may bisita ako, tutulugan mo kami? Pasensya na po, Tay. May kailangan po ba kayo? Sa tingin mo gigisingin kita kung wala akong kailangan sa'yo, ha? Boba ka talaga. Manang-mana sa nanay mong inutil. Huwag niyo na po idamay ang inay. Wala naman po siya dito eh. Ipinagtatanggol mo bang nanay mo? Iniwanan nga niya tayo sumama sa ibang lalaki. Kaya ikaw, Rosenda, oras na mahulig tang nakikipagnobyo. Sinasabi ko sa'yo, ibibiting kita ng patiwarik. Tandaan mo yan! Napatango na lamang ako habang lumuluha. Dahil sa matinding takot kay Itay. Pagkatapos niya akong pagsalitaan ng masasakit na salita at bantaan, inutusan naman niya ako na bumili ng alak at pulutan nilang magkakaibigan. Dahil sarado na ang tindahan sa malapit.
Napilitan ako maghanap pa ng ibang tindahan sa malayo. Ang daan pa uwi ng bahay ay wala nang masyadong bahay at wala ring poste ng ilaw. Kaya naman sadyang nakakatakot lalo na kapag gabi. Habang pauwi ako sa amin, napansin ko na parang merong sumusunod sa akin. Bigla akong napalingon at nakita ko ang isang puting baboy. Nagtataka naman ako kung saan galing yon at bigla na lang sumulpot. Naisip ko na baka isa sa mga alaga ng mga residente doon at nakawala lang. Hindi ko na yun pinansin pa at nagmadali na ako sa pag-uwi. Bakit ang tagal mo? Kanina ka pa namin hinihintay ah. Sarado na po kasi yung tindahan sa malapit. Naghanap pa po ako ng bukas na tindahan. Ang dami mo pang dahilan. Pumasok na nga sa loob. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Paghiga ko, hindi na rin ako nakatulog. Naririnig ko rin kasi ang malakas na tawanan ng Itay at mga kasama niya. Umupo na lang ako at saka sumandal. Naalala ko bigla ang inay at ang nakababata kong kapatid. Nasa elementarya ako noon nang tumakas ang inay kasama ang kapatid ko. Pag-uwi ko galing eskwelahan, nagwawala ang Itay. Sabi ng mga kapitbahay namin tumakas ang inay. Dahil hindi na kinaya ang ginagawang pambubugbog ng Itay sa kanya. Isang karpentero ang Itay. Kung kailan lang merong trabaho, saka lang siya nagkakapera. Sabi nga kung walang pukpok, wala ring kita ang isang karpentero. Isa pa sa alak at sigarilyo lang nauubos ang sahod nito. Kung noon ang inay ang binubugbog ng Itay, ako naman ang pumalit. Sa konting pagkakamali, lagi akong sinasaktan. Malimit rin niya akong ipahiya sa harap ng ibang tao. Sa sobrang takot ko, kahit ang pakikipagbarkada ay hindi ko magawa. Kaya naman sa edad kong 21, hindi na ako umaasa na magkakaroon pa ako ng nobyo. O kahit mga kaibigan. Kinabukasan nilinis ko lang ang mga kalat at hinugasan ng mga baso at plato na ginamit ni na Itay. Tsaka naman ako gumayak para pumasok sa resort na malapit sa amin. May 3 buwan na ang resort na yun. Pero 1 buwan pa lang ako nagtatrabaho doon. Mabait ang may-ari ng resort na si Mrs. Adelia Perez. Nang dumating nga ako doon, nakaabang siya sa may gate at nakangiti pa. Mabuti naman at dumating ka na. Pasensya na po kayo sa nangyaring eskandalo kahapon. Nahihiya nga po ako sa inyo sa ginawa ng tatay ko. Maluwag ko pong tatanggapin kung tatanggalin niyo na ako sa trabaho ko dito. Naku Rose, hindi ko yun gagawin. Isa ka sa pinakamasipag na tao ko rito eh. Salamat po. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Oh, nag-almusal ka na ba? Kung hindi pa sabayan mo na ako. Nakakahiya naman po. Tanghali na nga po akong dumating eh. Wala pa namang guest ngayon, kaya wala ka pang gagawin. Kaya halika na. Kanina pa ako nagugutom eh. Sige po. Hindi pa rin nga po ako kumakain. Noon pa mabait na si Ma'am Adelia. Magaan din ang loob ko sa kanya. Sa 1 buwan na pagtatrabaho ko roon, kahit kailan hindi ko pa siya nakitang nagalit. Lagi siyang may nakahandang ngiti sa lahat. Kung naroon lang marahil ito kahapon, hindi ako magagawang kaladkarin ng Itay. Sigurado kasing ipagtatanggol ako nito. Maaga pa lang kasi ay lumuwas na ito. Naikwento lang sa akin ni Donna ang nangyari dito kahapon. Kaya inaabangan kita sa labas. Pasensya na po talaga sa nangyari. Kung may nasira man na gamit ang tatay ko, ibawas niyo lang po sa sahod ko. Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Sa'yo ko nag-aalala. Ganun ba talaga ang tatay mo sa'yo? Hindi naman po palagi. Kasalanan ko naman po eh. 2 araw na akong hindi umuwi sa amin. Kami na lang po kasi ang magkasama ng Itay. At ako lang ang nag-aasikaso sa kanya. Ah, ganun ba? Oh, ganito na lang ang gawin natin.
Maaga ka na lang umuwi ng bahay nyo para may pagkakataon ka pang asikasuhin ng tatay mo. Salamat po Ma'am Adelia sa malawak ninyong pangunawa. Habang masaya kami nag-aalmusal ni Ma'am Adelia, wala kaming kamalay-malay na kanina pa kami tinitingnan ng matalim ni Angie. Pagkatapos ng almusal, agad ko na ring inumpisahan ang mga gawain ko sa resort. Bawat silid doon ay nilinis ko na. Madalas kasi doon ako nakatoka. Bandang tanghali naman ay nagpunta ako sa kusina, kung saan kami tumatambay. Libre din ang tanghalian namin. Naabutan ko na dun si Donna na stay-in sa resort. Malayo pa kasi ang inuuwian nito kaya para makatipid, pumayag na mag-stay-in. Nang makakuha ng pagkain, tumabi ko sa kanya. Grabe palang magalit ang tatay mo, no? Nakakatakot. Pasensya na kayo ha. Ganun lang talaga yon pero mabait naman ang tatay ko. Hindi na ba kaya ulit susugod dito ang tatay mo? Hindi na siguro. Maaga naman na akong uuwi para asikasuhin naman siya. Bakit kailangan mo pang asikasuhin ng tatay mo? Mukha naman siyang malakas pa. Kasi kami na lang talaga ng itay ang magkasama sa bahay. Kaya bilang anak, tungkulin kong pagsilbihan siya. Kung gusto naman pala niyang merong magsisilbi sa kanya, bakit hindi na lang siya mag-asawa ulit? Marami nang inuwing babae ang itay sa bahay. Pero lagi rin siyang iniiwan kapag wala na siyang maibigay na pera. Ano bang trabaho ng tatay mo? Karpintero. Pero bihira lang siya magkaroon ng trabaho ngayon. Wala kasing nagpapagawa ng bahay eh. Ganun ba? Palagay ko, sinasaktan ka rin ng tatay mo. Sa ginawa pa lang niya kahapon sa'yo dito, hindi malabong mapanakit din ang itay mo. Huwag mo na lang iparating kay Ma'am Adelia o kahit kanino. Ayoko kasi ng gulo. Oo naman. Kaya lang, hanggang kailan ka magtitiis? Hindi ko alam. Pero matagal ko nang tinanggap ang kapalaran kong ito. Magsabi ka lang kung may kailangan ka ha. Baka matulungan kita. Salamat ha. Ikaw pa lang at si Ma'am Adelia ang una nagsabi niyan sa akin. Pero ayoko na kayong madamay pa sa problema ko. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, pinayagan na ako umuwi ni Ma'am Adelia. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Ibinigay na rin niya ang sahod ko sa buwan na yon. Kaya naman bago ako umuwi ng bahay, bumili na ako ng bigas, delata at ulam. Pagdating ko sa bahay, nakahinga naman ako ng maluwag. Nang malamang wala pa ang itay, nagmadali na rin ako magluto. Para pagdating niya may pagkain na. Saktong nakaluto na ako nung dumating ito. Agad akong lumapit at takmang magmamano. Pero bigla niya akong itinulak. Anong ulam natin? Nagluto po ako ng adobong manok. Saan galing ang perang ipinambili mo? Sumahod na po ako sa pinapasukan kong resort. Bumalik ka na naman doon? Tay, wala na po ako mapapasukan. Sayang naman po kung aalis ako doon. Meron trabaho iaalok sa isang kumpare ko. Tiyak na tiba-tiba ang kita mo ron. Kaysa sa resort na pinapasukan mo. Ano naman pong trabaho yun? Sa bahay aliwan ng kaibigan ko. Po, sa bahay aliwan niyo ako ipapasok? Ayoko po doon, Tay. Wala ka na magagawa pa. Nagbigay na ng paunang bayad ng kumpare ko. Kaya humanda ka na sa pagpasok doon. Ayoko po doon, Tay. Huwag mo kong artihan, Rosenda. Kung hindi malilinti ka sa akin. Maawa na po kayo. Lahat po gagawin ko, huwag niyo lang akong ipasok doon. Kahit lumuha ka pa dyan ng dugo, hindi na magbabagong isip ko. At huwag na huwag mo ring tatangkay na tumakas kung ayaw mong ibaw kita ng buhay. Para matiyak na hindi ako makakatakas, ikinandado ng itay ang kwarto ko. Halos mabaliw-baliw ako ng mga sandaling yun. Pagsapit ng umaga dumating ang mag-asawa na sinasabi ng itay na may-ari ng bahay aliwan. Hindi ko na naman tuloy napigilan ng umiyak. Hinagod pa ako ng tingin ng babae at nasisiyahan na tumingin kay itay. Nang hawakan na ako ng mag-asawa para isakay sa naghihintay na sasakyan, pilit ako nagpupumiglas. Maawa ka sa akin, Tay.
Tulungan mo ako! Ayoko sumama sa kanila! Ano ko ba? Sumama ka na sa kanila. Huwag mo na silang pahirapan para maging mabait sila sa'yo. Maghahanap po ako ng trabaho na malaki ang sahod. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag ka na magmatigas. Ako may hawak ng buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sa bahay aliwan ka magtatrabaho. Nang makawala ako sa pagkakahawak ng mag-asawa, lumuhod ako kay Itay at nagmakaawa. Pero isang malakas na sampal lang ang isinagot niya sa akin. Halos mapasubsob ako sa lupa. Lumapit naman sa akin ang mag-asawa at saka na ako inakay palayo doon. Sa buong biyahe wala akong tigil sa pag-iyak. Nang marating namin ang bahay aliwan, lalo akong pumalahaw ng iyak. Sa unang gabi ko sa lugar na yon, hindi ako nakipagtulungan sa mag-asawa. Ang ginawa nila, ikinulong nila ako sa madilim na bodega. Ilang araw akong hindi kumain at wala ring tubig. Sa ikalimang araw, tsaka lang nila ako pinalabas. Isang babae ang nakipag-usap sa akin. Siguro naman susunod ka na. Dahil kapag nagmatigas ka, titiyakin ko sa'yo na mga uod na lang ang makikinabang sa'yo. Pasalamat ka, ganyan lang ang sinapit mo. Bigyan niyo ako ng tubig. Nauuhaw ako. O sige, ilabas na yan. Pakainin niyo at paliguan niyo na rin. Iba na ang amoy niya. Baka mamaya ayawan pa yan ng mga parokyano natin. Agad namang sumunod ang dalawang babae na makapal ang makeup at maiksi ang mga suot. Nang gabing yon, tinanggap ko na lamang ang kapalaran ko sa lugar na yon. Kesa naman unti-unti akong patayin sa hirap at gutom. Nang gabing yon, isang banyaga ang nagbayad ng malaking halaga para makasama ako ng isang gabi. Pagkatapos nun, iba't ibang lalaki na ang nakakasama ko. Tinanggap ko na rin ang pagsasayaw ng hubot-hubad sa entablado. Mas malaki kasi ang natatanggap kong komisyon. Dahil naging mabait at masunurin ako, pinapayagan na rin akong lumabas. Katulad ng ibang babaeng nagtatrabaho doon. Wow! Ang ganda ng damit mo ah! Yan ba ang isusuot mo mamayang gabi? Maganda ba? Oo naman. Siguradong manlalaki na naman ang mga mata ng mga parokyano mo mamaya. Yun talaga ang gusto ko. Ang manlaki ang mga mata nila. Gusto ko yung mag-aagawan sila sa akin at kung sinong handang magbayad na malaki, sa kanya ako ngayong gabi. Sige, maiwan na kita. Para hindi na kita maabala sa ginagawa mong paghahanda. Kapag maganda ang kita ko ngayong gabi, meron kang ayuda sa akin. Nang makalabas si Mudra, napalis naman ang ngiti ko. Napalitan yun ng lungkot. Nangilid pa ang luha ko sa mga mata. Kaya tumingala ako para pigilan ito sa pagtulo. Baka masira pa kasi ang makeup ko. Ilang buwan na ako nandun. May mga pagkakataon na pumupunta doon ang Itay para humingi ng pera. Pero hindi ako humaharap sa kanya. Punong-puno ng galit ang puso ko sa kanya. Sa ginawa niya sa akin. Nangako ako na oras na makaalis ako sa lugar na yon, gaganti ako sa kanya. Sa ngayon kailangan ko muna maging mabait sa mag-asawang may-ari ng bahay aliwan na yon. Ilang sandali pa, lumabas na ako para magtrabaho sa gabing yon. Sa lugar na araw-araw kong kinasusuklaman. Nakapagpahinga lang ako at ang ibang babae ng ilang araw na bumagyo. Nasa kwarto lang ako at nakatingin sa labas ng bintana. Naalala ko si Ma'am Adelia at Donna. Sa buong buhay ko, sila lang ang naging mabait sa akin. O bakit ka nag-iisa dito? Bakit hindi ka makisalamuha sa mga kasama mo? Mas gusto ko mapag-isa. Minsan lang ang ganitong pagkakataon eh. Sa nakikita ko sa'yo, nasanay ka na sa lugar na to. Ilang beses ka na rin na pinayagan na umalis mag-isa, pero hindi mo tinangkan tumakas man lang. Para saan pa ang pagtakas ko?
Wala rin naman akong ibang pupuntahan. Madumi na akong babae. Wala nang tatanggap pa sa akin. Mabuti naman at mabilis kang matuto. Sa lahat kasi ng babae dito, sa'yo lang ako walang masyadong alam. Wala ka na bang magulang o kaya kapatid? Bata pa ako nang iwan ako ng nanay ko. Kasama na nakababata akong kapatid. Mula noon, hindi ko na sila nakita. Tapos ang walang yamong ama, ibinenta ka pa dito. Ang saklap naman. Buong buhay ko, hindi ko na naranasan ng guminhawa ang buhay. Hindi na nga ako nakakaranas na bugbugin ng itay. Kung sino-sino namang lalaki ang kasama ko tuwing gabi. Kahit saan yata ako mapunta, puro impyerno ang mararanasan ko. Sa lahat ng mga babaeng narito, ikaw lang ang pinakamalala ang naging karanasan sa buhay. Eh ikaw, paano ka napunta dito? Katulad mo rin. Nung bata pa ako sa ganitong lugar na ako nakapagtrabaho. Nang wala nang pumatol sa akin dahil sa may edad na ako, naging mamasang na lang ako. Wala ka bang pamilya? Wala na, kaya okay nang nandito ako sa lugar na to. Sa ilang buwan ko sa lugar na yun, noon lang nakipagkwentuhan sa akin si Mudra. Kung dati may lihim akong galit sa kanya, ngayon naman ay nakakaramdam ako ng habag sa kanya. Ilang sandali pa nagpaalam na siyang lalabas ng kwarto ko. Naiwan naman akong napapaisip. Muli ko na naman naalala si Ma'am Adelia. Mula na magkakwentuhan kami ni Mudra, mas naging malapit na ako sa kanya. Kaya naman kinausap ko siya minsan. Kung pwede niya akong pagbigyan. Anong gusto mong hilingin sa akin? Pwede ba kapag nagpunta dito ang itay ko para humingi ng pera, huwag mo na siyang bibigyan. Bakit naman? Hindi ako papayag na habang ako nagpapakihirap sa pagkita ko ng pera, siya naman na nakikinabang lang. Huwag mong kalilimutan, kaibigan siya ng may-ari nitong bahay aliwan. Lagi namang wala ang mag-asawa dito kaya magagawan mo yon ng paraan. O sige. Salamat ha. Mula sa madilim na bahagi ng kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung paano magwala ang itay. Galit na galit ito. Dahil walang makukuhang kahit isang kusing sa akin sa gabing yun. Nasaan ang babaeng yon? Iharap mo sa akin si Rosenda! Kasalukuyan siyang abala ngayon. Hindi ka niya mahaharap. Ang kapal naman ng mukha niya para sabihin na hindi na siya magbibigay sa akin ng pera. Ako nagpasok sa kanya rito! Ganti daw niya yun sa'yo. Dahil sa ginawa mong pagbebenta sa kanya sa lugar na to. Hoy, sabihin mo sa kanya, hindi ako mapayag na hindi ako makikilabang sa kita niya. Babalik ako rito. Dapat sa pagpunta ko, humarap siya sa akin. Nagpakawala pa ng malulutong na mura ang itay bago ito umalis. Hindi ko na namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. Kahit wala sa mood ng gabing yun, humarap pa rin ako sa customer ko. Pilit lang ang ginawa kong pagtawa. Ayoko kasing makatanggap ng reklamo galing sa customer ko. Dahil siguradong malilintikan ako. Kinabukasan maaga pa lang nagpunta na doon ng itay. Nag-ieskandalo siya kaya naman napilitan akong lumabas. Agad niya akong hinablot at binigyan ng mag-asawang sampal. Bago pa siya napigilan ni Mudra, bugbog sarado na ako sa kanya. Isa ka ng babaeng bayaran, kaya huwag mo akong pinagmamalakihan. Oo, isa lang akong babaeng bayaran. Pero wag mo sanang kalilimutan na ikaw ang nagsadlak sa akin sa impyernong lugar na ito. Tama lang na makinabang naman ako sa'yo bago mo ko iwan gaya ng nanay mo. Ngayon, wala na magkakamali sa'yo ng patulan ka. Iniwan ka ng inay dahil wala kang ginawa kundi saktan siya. Tama lang sa'yo na mag-isa. Oras na hindi mo ko bigyan ng pera, ipabubugbog kita sa mga tao ng may-ari ng bahay aliwan nito. Gawin mo. Hindi na ako natatakot sa'yo. Talagang sinusubukan mo ko ha? Nagmamalaki ka na ha? Akmang lalapitan muli ako ng itay nang mapigilan siya ni Mang Fidel. Ang isa sa mga lalaking bantay sa bahay aliwan. Biglang umalis ang itay sa lugar na yon. Ako naman kahit masakit ang pisngi, ay nagagawa pa ring tumawa.
Tumahimik ka nga sa kakatawa mo. Hindi ka ba natatakot sa banta ng tatay mo? Bakit naman ako matatakot? Sanay naman ako masaktan eh. May bago ba? Mabuti patakpan mo ng makeup ang mga pasa mo. Oo na. Ako nang bahala para hindi makita ang pamamagana ng mukha ko. Nang gabing yun, hindi ako pinalabas ni Mudra na ipinagtataka ko. Hindi daw muna ako magtatrabaho sa gabing yun. Yun daw ang utos ng mag-asawa. Bigla naman ako nakaramdam ng kaba. May ilang oras na ako naghihintay nang dumating si Mudra. Bakit ba ako kinukulong dito? Wala ba naghahanap sa akin ng mga customer? Huwag muna silang isipin mo. Ihanda mo ang sarili mo sa mangyayari sa'yo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Dapat hindi ko sinunod ang kagustuhan mo eh. Minaliit mo rin ang tatay mo. Kailangan magpakatatag ka ngayong gabi, Rosenda. Isipin mo na lang na masamang panaginip lang ang lahat ng to. Huwag mo naman akong takutin. Sabihin mo kung anong mangyayari sa akin. Ito, inumin mo yan. Kahit paano makakatulong yan sa'yo. Ano ba tong tableta na to? Para saan to? Ganito ba yung iniinom ni na Samantha? Inumin mo na lang. Huwag ka nang maraming tanong. Teka lang. Mudra, huwag kang umalis. Huwag ka muna umalis, Mudra. Wala akong magawa kundi ang mapasandal na lang sa nakapinid na pinto. Tinitigan ko ang tableta sa kamay ko. Nag-umpisa na rin manginig ang buo kong katawan. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Mudra. Walang pagdadalawang isip ko yung ininom. Ilang minuto lang. Pakiramdam ko nasa alapaap ako. Ang gaan ng pakiramdam ko. Nakakaramdam din ako ng antok. Kaya nahiga muna ako. Ilang sandali pa. Narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto ng silid kung saan ako naroon. 3 kalalakihan ang pumasok. Hindi ko mabistahan ang mga itsura nila. Pero nararamdaman ko na noon ko lang sila nakita. May hawak pa silang latigo at 2x2. Doon ako kinabahan ng gusto. Hindi naman lingid sa akin ang mga sinapit ng mga kasama kong babae. Kapag nagtangka silang sumaway sa mag-asawa. Pero wala naman akong ginawang mali. Bago pa ako makapagtanong, nilapitan na ako ng isang lalaki at pilit itinayo. Ang mga sumunod na pangyayari ang hindi ko inaasahan. Sa labas ng silid na iiyak na lang si Mudra habang pinapakinggan ang malalakas kong hiyaw. Napatakip na lang siya ng 2 tenga. Inakala pa naman niya na manhid na siya sa ganong eksena. Pero nagkamali siya. Pagkatapos ng ilang oras na pambubugbog sa akin, iniwan ako ng 3 lalaki na halos wala ng buhay. Nagtataka pa ako kung bakit hindi na lang nila ako tinuluyan. Para tapos na ang paghihirap ko sa mundong ito. Rose, mabuti naman gising ka na. Buhay pa pala ako. Bakit pa nila ako binuhay? Bakit pa? Siguro hindi mo pa oras. Ang mabuti pa kumain ka na muna. 3 araw kang walang malay dahil inaapoy ka ng lagnat. Akala ko nga mamamatay ka na eh. Ganun na nga sana ang ginawa nila. Total, para na rin na ako pinatay sa lugar na to. Sa susunod, huwag ka na makipagmatigasan sa tatay mo. Ibigay mo na lang ang gusto niya para hindi ka na masaktan. Siya na naman ang nagwagi. Bakit ba puro masasamang tao na lang na nanalo sa mundong ito? Yun marahil ang papel nila. At tayo bilang mga talunan. Ikaw bang nag-alaga sa akin habang wala akong malay? Wala namang gagawa kundi ako. May kabutihan ka rin pala sa puso. Salamat nga pala sa ibinigay mong tableta. Kahit papaano hindi ko masyadong naramdaman ang sakit ng pambubugbog nila sa akin. Mga duwag naman. Babae lang ang kaya nila. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Gusto mo bang masaktan na naman? Pati ako madadamay ng dahil sa'yo eh. Pasensya na. Kainin mo na lang yan para lumakas ka agad.
Babalik din ako. Kukuha lang ako ng gamot. Tsaka ako lang binalingan ng pagkain ko na maiwan ako mag-isa. Wala pa rin naman akong ganang kumain. Pero pinilit ko pa ring ubusin ang pagkain na dinala ni Mudra. Ilang araw pa ako nagpagaling bago sumabak uli sa trabaho. Hindi katulad dati. Wala nang lambing sa akin tuwing nakikipag-usap ako sa mga customer ko. May mga pagkakataon pa nga na inirereklamo ako. Talaga ba naghahanap ka ng sakit ng katawan, ha? 3 customer na nagrereklamo sa'yo ngayong linggong to. Mabuti na lang hindi pa to nakakarating sa mag-asawa. Eh di parating mo, wala akong pakialam. Aba, matigas ka na, ha? Gusto mo bang lumabas dito na malamig na bangkay na? Bakit ha? Hindi pa ba tayo patay sa lugar na to? Hindi naman tayo tao kung itrato sa lugar na to. Kaya mabuti pang mamatay na lang. Ang tanga mo! Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo. Bata ka pa. Marami ka pang oras para makatakas dito. May pagkakataon ka pang makapagbagong buhay. Sa tingin mo papayagan ako ng demonyong ama na makaalis ako, ha? Hanggat buhay siya, impyerno ang buhay ko. May pag-asa ka pang makaalis sa sinasabi mong impyerno. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ha? Totoo bang makikita sa impyernong lugar na to ang pag-asang sinasabi mo? Kailangan lang merong bumili sa'yo sa lugar na to sa mataas na halaga para makaalis ka. Kapag ganun, makakawala ka na rin sa tatay mo. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Huwag ka na maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Yun lang ang maitutulong ko sa'yo. Tama nga ang nababasa ko sa'yo. Totoong mabait ka. Hindi ako totoong mabait. Ayoko lang na may kasamang tanga at bobo dito. Kaya magpakaayos ka. Ayoko na ulit na may magrereklamo, ha? Nang mga sumunod na araw, sinunod ko lahat ng sinabi sa akin ni Mudra. Muli nila akong pinagkatiwalaan. Nakakalabas na rin ako ng walang bantay. Suntok sa buwan ang pinaplano ko. Pero kailangan kong subukan ng lahat. Araw ng Sabado, nagpaalam ako na mamimili ng mga damit ko. Dinahilan ko na puro luma na ang lahat. Pinayagan naman ako sa kondisyon na 2 oras lang at kailangan ko nang bumalik agad. Nagpunta ako sa resort kung saan ako nagtatrabaho noon. Agad naman ako nakilala ng may edad ng katiwala doon. Hinanap ko agad si Ma'am Adelia. Nang magkaharap kami, hindi ko inaasahan na susugurin niya ako ng yakap. Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Kung alam mo lang na sobra ako nag-alala sa'yo. Kung alam niyo lang po ang pinagdadaanan ko, para akong nasa impyerno. Anong ibig mo sabihin? Lahat ikinuwento ko kay Ma'am Adelia. Lahat ng nangyari sa akin. Maging kung paano ako makakawala sa lugar na yun. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, iha. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang lahat. Susuklian ko po ng pagtatrabaho ang gagawin yung tulong. Huwag mo munang isipin ng bagay na yun. Ang mahalaga, makaalis ka sa bahay aliwan na yun. Bumalik ako sa bahay aliwan na puno ng pag-asa. Konting tiis na lang. Makakaalis na rin ako sa impyernong kinasasadlakan ko. Ang hindi ko alam, may nakakita sa pagdating ko sa resort. Narinig din ito ang pinag-usapan namin ni Ma'am Adelia. Ang taong yun ay may matinding galit sa akin. Walang iba kundi si Angie. Magkaklase kami nung elementarya. Noon palagi na siyang galit sa hindi ko malamang dahilan. Pagkatapos ng trabaho niya sa resort, agad siyang nagtungo sa bahay namin para magsumbong kay Itay. Dahil sa ginawa ni Angie, muli na naman nalagay sa alanganin ng buhay ko. Mas matinding parusa na ang natanggap ko ngayon. Inilublob ako ng patiwarik sa tubig pagkatapos bugbugin. Tinanggal din ang mga kuko ko sa kamay at paa.
Ginuhitan din ng patalim ang mukha ko. Ang huling natatandaan ko na sinabi sa akin ng mag-asawa. Sinabi daw ng tatay ko na mas mabuti nang walang makinabang sa akin. Rose, Mudra, galit ba sa akin ang Diyos? Bakit kailangan ko itong pagdaanan lahat ng sakit at hirap? matagal ko nang tinalikuran ng Diyos. Kaya hindi ko alam sagutin ang mga tanong mo. Tulungan mo ako na makaalis sa impyernong to. Bigyan mo ako ng gamot tapos tatapusin ko ng buhay ko. Hindi ko kaya, Rose. Maaaring mababang uri akong babae, pero hindi ako mamamatay tao. Binibigyan naman kita ng permiso. Kaya gawin mo na. Nakikiusap ako. Patawarin mo ko, pero hindi ko talaga kaya. Wala ka rin kwenta! Wala kang ipinagkaiba sa mag-asawang yun at sa tatay ko. Iba na lang ang hilingin mo. Wag lang ang bagay na yun. Masdan mo ko, Mudra. Masdan mo ako maigi. Sabi na tingnan mo ako. Bakit hindi ka makatingin, ha? Natatakot ka na ba sa itsura ko? Ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Eh bakit hindi ka makatingin? Siguro naaawa ka sa akin? Pwes, hindi ko kailangan ng awa mo. Mabuti pa magpahinga ka na. Kainin mo rin ang dinala kong pagkain. Babalik na lang ako mamaya. Nang tumalikod si Mudra, maraming mura pa ang lumabas sa bibig ko. Inihagis ko rin ang pagkain na dinala niya. Lahat ng mahawakan ko, ibinabato ko sa pader. Wala na akong pakialam kung muli nila akong parusahan. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun, manhid na ako sa lahat ng mga hirap na nararanasan ko. Dahil sa itsura ko, kinatakutan na ako ng mga parokyanong pumupunta sa bahay aliwan para may pakinabang pa rin sa akin. Naging serbedora na lamang ako. Pero dahil nga sa pangit kong itsura, marami ang nagrereklamo sa akin na nasisira ang gabi nila. Kaya naman ikinulong na lang nila ako sa madilim na bodega. Walang pagkain at tubig. Sa malit na bintana dun lang ako laging nakatingin. Hanggang sa hilahin ako ng antok. Nagising ako sa malakas na yugyug sa akin. Namulatan ko si Mudra na nag-aalala ang mukha na nakatunghay sa akin. Mabuti naman buhay ka pa. Kanina pa kita ginigising eh. Bakit mo pa ako ginising? Pwede bang umalis ka na? Inaabala mo ko eh. Ayusin mo ang sarili mo. Aalis na tayo dito. Ha? Aalis tayo sa impyernong lugar na ito? Oo, 1 linggo mawawala ang mag-asawa. Si Mang Fidel, tutulungan niya tayong makatakas. Yung matandang bantay dito. Pero bakit? Oo siya nga, sobrang naaawa na daw siya sa'yo. Hindi na daw makatao ang trato sa'yo dito. Dahil sa utos ng tatay mong pahirapan ka. Sa kanya ko rin nalaman na tumatanaw pala ng utang na loob ang mag-asawa sa tatay mo. Kaya hindi nila matanggihan ng tatay mo sa lahat ng hiling nito. Kaya pala, talaga bang tutulungan tayo ni Mang Fidel na makaalis dito? Baka mahuli na naman ako. Hindi yan, magtiwala ka lang. Kung sakaling mahuli nila tayo, titiyakin kong kahit ikaw na lang ang makaalis dito. Huwag mo akong paasahin ha. Ayoko na mabigo. Pagod na ako. Mahigpit ako niyakap ni Mudra. Sa dibdib niya ako umiyak na umiyak. Totoong pagod na akong mabuhay. Tila ipinanganak lang ako sa mundo para magdusa. Nang kumawala ako sa pagkakayakap ni Mudra, agad niya akong pinaghanda para sa gagawin naming pagtakas. Nang sumapit ang gabi, hinihintay lang namin ang hudyat ni Mang Fidel. Kasalukuyan akong nasa kusina at nagkukunwari na abala sa pagtulong. Naroon din si Mudra. Maya-maya dumating si Mang Fidel. Balisa ang anyo nito. Kahit ako kumabog ng malakas ang dibdib sa sinabi nito. Naroon daw ang ama ko kasama ng mga kaibigan.
Akala mo daw kung sino itong umasta. Dagdag pa ng may edad na lalaki, kailangan na daw naming makaalis doon. Sa likod ng kusina kami lumabas. Sa masukal na bahagi kami itinuro na dumaan. Matapos magpasalamat, hinawakan na ni Mudra ang nanginginig kong kamay. Tsaka namin tinugpa ang daan palayo sa lugar na yun. Malayo-layo na kami nung magpahinga kami sandali. Sa wakas, nakatakas na tayo sa impyernong lugar na yon. Huwag ka muna magsaya dyan. Kailangan muna nating makalayo sa lugar na to. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala kay Mang Fidel. Baka matuklasan ng ibang bantay ang ginawa niyang pagtulong sa atin. Tumanda na si Mang Fidel sa bahay aliwan na yon. Hindi naman siguro nila siya sasaktan. Hindi ka nakakasiguro sa bagay na yan. Halangang kaluluwa ng mga taong yun. Sana naman hindi mahuli si Mang Fidel. Ang tuwang nararamdaman ko kanina ay naglaho bigla dahil sa pag-alala kay Mang Fidel. Ilang sandali pa nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang marating namin ang highway. Saan tayo pupunta? Hindi ko pa alam. Baka meron kang kakilala na pwede nating tuluyan. Meron, tsak natutulong niya tayo. Siya sana ang balak tumulong sa akin noon. Kaya lang may nakaalam sa plano ko at pinarating yun kay Itay. Kung ganun, wag na tayo mag-aksaya ng oras. Baluarte pa rin to ng mag-asawa. Hanggat hindi tayo nakakahanap ng kakalinga sa atin, wag muna tayong pakampante. Mag-uumaga na nang marating namin ng resort at halos wala ng lakas. Mabuti na rin na ganun kami kaaga dumating at wala pang tauhan ng mga sandaling yun. Sa mismong bahay kami ni Ma'am Adelia pumunta. Nakatabi lang ng resort nito. Pupungas-pungas pa ang babae na magbukas ng pinto. Nagulat pa ito nang makita kami. Para bang tuluyan na itong nagising. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ma'am Adelia, ako po ito, si Rosenda. Rose? Ikaw ba yan? Pero si Rose siya talaga si Rosenda. Sinira nila ang mukha niya nang magtangka siyang umalis sa bahay aliwan. Diyos ko po, Rose, paano nilang naatim ang bagay na yan? Tao pa ba sila? Lahat ng nangyari sa akin, kagagawa ng Itay. Siya ang sumira sa buhay ko. Ngayong nandito ka na, sisiguruhin ko wala nang makakapanakit sa'yo. Pangako yan. Salamat po, Mang Adelia. Wala naman talaga kaming ibang mapupuntahan. Tama lang na dito kayo pumunta. Matagal na kitang hinahanap. Nagtanong-tanong na nga si Donna sa lugar niyo. Pero walang nakakaalam kung nasan ka. Nagpunta kasi kami sa bahay aliwan ng ilang beses. Pero wala ka na raw doon. Itinago siya ng mag-asawang may-ari ng bahay aliwan. Pinahirapan ng husto dahil sa utos na rin ng ama niya. Wala pong dapat na makaalam na nandito kami. Lalo na po si Angie. Si Angie? Bakit? Anong kinalaman niya? Siya po ang nagsumbong kay Itay sa plano natin. Malamang po narinig niya ang pag-uusap natin. Matagal na pong may galit sa akin ang babaeng yon. Ang babaeng yun? Pagkatapos ko siyang tanggapin sa resort at ituring na pamilya, ito pa ang gagawin niya. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to. Sa mismong bahay ni Ma'am Adelia kami pinatuloy para makatiyak sa kaligtasan namin. Siya mismo ang nag-asikaso sa amin. Pinaghanda niya kami ng makakain at sa kabihisan. Magsabi lang kayo kung may iba pa kayong kailangan, ha? Gusto kong bumawi lalo na sa'yo, Rose. Nagigilty akong sinukuan ko agad ang paghahanap sa'yo. Naniwala ako sa taong nagsabi sa akin na meron na raw nakabili sa'yo roon at pumayag kang ibahay. Wala naman po talaga kayong obligasyon sa akin. Kaya hindi niyo po kailangan mag-guilty. Hindi niyo po kasalanan na hindi niyo na ako natulungan. Sabi ko nga sa'yo, kapamilya na ang turing ko sa lahat ng mga nagtatrabaho sa akin. Nagpapasalamat din ako na tinanggap niyo ako kahit ngayon lang tayo nagkita.
Welcome sa bahay ko ang lahat ng nangangailangan ng tulong. Ako pa nga ang dapat magpasalamat dahil tinulungan mo makaalis sa bahay aliwan na yun si Rose. Hindi ko na kasi matiis ang kababuyan at kahayupan na ginagawa nila sa kanya. Akala ko nga po nung una, katulad din nila si Mudra. Habang tumatagal, nakikilala ko na siya. Na mabait naman pala siya. Talaga bang Mudra ang pangalan mo? Hindi, may tunay akong pangalan. Pero mas gusto ko ng Mudra ang pangalan ko. Sige, Mudra na lang ang itatawag ko sa'yo. O paano, maiwan ko muna kayo ha? May kakausapin lang akong tao. Nang araw na yun tinanggal ni Ma'am Adelia si Angie sa trabaho. Nagtataka naman ang babae. Pero hindi na nagpaliwanag si Ma'am Adelia. Umiiyak pang kinuha ni Angie ang mga gamit niya. Nang makarating yun sa akin, nakahinga naman ako ng maluwag. Isa din si Angie sa binabala kong gantihan balang araw. Ano ang plano mo ngayon, Rose? Sa ngayon, gusto ko po munang hanapin ang sarili ko. Tapos, bala kong balikan ang mga taong may atraso sa akin. Gusto mong gumante? Alam mong masama ang gumante. Paano naman po ang ginawa nila sa akin? Hindi po ba mas masama yun? Kaya tama lang na gumanti ako sa ginawa nila sa akin. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Kaya lang, Rose, bakit hindi ka nalang magbagong buhay? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang bumalik sa dati ang itsura mo. Hindi po ganun kadali yun. Hanggat nandito ang sakit na naranasan ko, hindi ako makakausad. Ano ang plano mong gawin? Hindi ko pa po alam. Pero gusto ko ipatikim sa kanilang galit ko. Baka sa mukha ni Ma'am Adelia ang pagtutol sa binabala kong gawin. Pero hindi na rin siya nakipagtalo pa sa akin. Nababanaag niyang marahil sa anyo ko ang determinasyon sa sinasabi ko. Naging maayos naman ang ilang araw naming pamamalagi ni Mudra sa bahay ni Ma'am Adelia. Pero may mga gabi pa rin akong binabangungot. Ayaw akong patahimikin ng nakaraan. Katulad ng gabing yun. Nagising ako na umiiyak. Ayos ka lang ba? Gusto kong makaganti sa kanilang lahat. Mga hayop sila! Mga demonyo! Naiintindihan ko ang paghihirap mo. Baka makatulong tong sasabihin ko. Bakit hindi ka pumunta sa simbahan? Doon mo ihinga ang lahat ng nagpapabigat sa dibdib mo. Hindi yan ang kailangan ko. Ang gusto ko makaganti sa kanilang lahat. Tulungan mo ko, Mudra. Wala akong kakayanan para kalabanin sila. Pareho lang tayong mahina. Kung babalik tayo doon, baka tuluyan na tayong mapahamak. Meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Dapat nung isang araw pa to eh. Anong sasabihin mo? Si Mang Fidel. Wala na siya. Ha? Paanong wala na? Nakipagkita kasi ako kay Abby. Yung isa sa mga babaeng nagtatrabaho sa bahay aliwan. Sinabi niyang pinahirapan daw si Mang Fidel at saka pinatay. May nagsumbong daw na siya ang tumulong sa atin para makatakas. Bakit kailangan nilang gawin yun sa kanya? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang malas. Wala kang kasalanan. Siya naman ang may gustong tulungan tayo eh. Katunayan lang yun na hindi natin sila kaya. Kung ganun, hindi ko na may sasakoto para ng pagganti ko. Siguro maghintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Huwag kang mainip. Mangyayari din ang kagustuhan mong makapaghiganti. Nagtrabaho si Mudra sa resort. Samantalang ako, tumutulong sa mga gawain sa bahay ni Ma'am Adelia. Sa kabila ng kaabalahan ko, hindi pa rin mabura-bura sa isipan ko ang mga sinapit ko. Yun na lang ang nagiging dahilan ko para magpatuloy pang mabuhay. Kahit ibinibigay naman ni Ma'am Adelia ang lahat ng kailangan ko at maging ang pag-aaruga na hindi ko naranasan, tila may kahungkagan pa rin akong nararamdaman. Huwag mong pagurin ang sarili mo, ha? Hindi ka katulong dito sa bahay.
Mas gusto ko po kasing napapagod ako. Para pagdating ng gabi, matutulog na lang ako. Madalas ka pa rin bang dalawin ng masamang panaginip? Opo, nasanay na lamang ako na tuwing hating gabi, nagigising akong umiiyak. Gusto mo bang magpatingin tayo sa isang doktor? Para naman maibsan ang trauma na inabot mo sa kamay ng mga taong yun. Huwag na po, malaking kaabalahan lang po yun sa inyo. Ano ka ba? Kahit kailan hindi ka kaabalahan sa akin. Kaya alisin mo na sa isipan mo yan. Hindi ko po alam paano kayo pasasalamatan sa lahat ng kabutihan ninyo sa amin. Natatakot din po ako na baka pati kayo madamay sa kamalasang dala ko. Walang taong malas. Kaya alisin mo na rin yan sa isipan mo, ha? Ngayong nasa poder na kita, puro magaganda na ang mangyayari sa'yo. Si Mudra naman unti-unti na rin nasasanay sa bagong kapaligiran. Sabi pa niya sa akin habang nagkukwentuhan kami. Masarap daw pala magtrabaho sa malinis na paraan. Sana daw noon pa siya nagbagong buhay. Nakakwentuhan ko nga pala si Donna. Kahit papano may ideya na siya sa nangyari sa'yo. Sobra nga siyang nalungkot eh. Sana daw nasa maayos kang kalagayan. Kahit sandali lang daw kayo nagkasama noon, tinuring ka na niyang kaibigan. Mabait talaga yan si Donna. Lagi pa yang nakangiti. Oo nga, siya nga ang unang nakipagkaibigan sa akin. Wala ka bang balak makipagkita sa kanya? Baka kasi matakot siya sa akin sa bagong itsura ko. Sa tingin ko naman sa kanya eh. Tatanggapin ka pa rin niya kahit anong itsura mo. Bahala na. Minsan kasi nakakatulong din yung alam mong may kaibigan kang handang dumamay sa'yo. Hindi pa kasi ako handa na humarap kahit kanino. Sana naman wag kang laging magmukmok dito. Ano naman ang dapat kong gawin? Ibalandra ang mukhang ito? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pero sana wag mong ilugmok ang sarili mo sa mga nangyari. Gusto ko sa pagbabagong buhay ko kasama kita. Nang sumunod na araw, hindi namin inaasahan na basta na lang susugod sa resort ang Itay. Nagkaroon siya ng hinala na makausap niya si Angie. Binanggit kasi nito na basta na lang siyang tinanggal sa trabaho ni Ma'am Adelia. At galit na galit ang amo sa kanya sa hindi malamang dahilan. Anong sadya mo, Mang Teddy? Hinahanap ko kasi si Rosende. Hindi ba siya nagagawi rito? Bakit niyo naman dito hinahanap ang anak niyo? Di ba dapat higit na mas alam niyo kung nasan siya? Tumakas siya sa bahay aliwan. Wala naman siyang ibang pupuntahan kundi rito eh. Pwes, wala rito si Rose. Sigurado ka bang hindi mo siya tinatago? Kahit alugugin mo tong resort ko, hindi mo makikita dito ang anak mo. Ano nga pala ang dahilan? Bakit tinanggal mo si Angie rito? Marami ako natatanggap na reklamo sa mga kasamahan niya rito. Hindi siya marunong makisama at lahat inaaway niya. Hindi maganda ang ugali ng babaeng yon. Sa lahat ng ayoko, hindi pagkakasundo ng mga tao ko. Yun nga ba talaga ang dahilan? Wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala. Ikaw, matanong ko rin. Paano mo naaatim na sarili mong anak ibinugaw mo sa bahay aliwan? Sariling laman at dugo mo, pinagkakakitaan mo. Wala ka rin pakialam. May pakialam ako dahil minsan na nagtrabaho dito si Rose. Kung hindi mo kayang pagmalasakitan ng sarili mong anak, ibahin mo ko. Kaya ba gusto mo siyang itakas noon? Oo, dahil hindi siya nababagay sa lugar na yon. Kung makapagsalita ka parang may alam ka sa kinaroroonan niya. Noon yon, pero wala na akong balita pa sa kanya. Mabuti nga yun nakalayo na siya sa'yo. Hoy babae, kahit mapera ka pa, dayo ka lamang dito sa lugar namin. Hindi mo ko kaya. Tiyakin mo lang na wala ka talagang alam sa pagtakas ng anak ko. Dahil pagsisisihan mong gagawin ko. Huwag mo kong tinatakot sa mismong teritoryo ko. Isa lang din ang sasabihin ko sa'yo, Mang Teddy. May hangganan ng kasamaan mo. Nagkasukatan pa sila ng titig ng Itay bago ito umalis. Nangihina namang napaupo na lang si Ma'am Adelia sa upuan.
Agad siyang nilapitan ni Mudra. Samantalang ako, nanginginig na nakatago lang sa isang poste. Lahat na napag-usapan nila ay narinig ko. Ayos lang ba kayo? Oo. Si Rose. Nandyan sa loob. Mabuti wala siya dito sa labas nang dumating si Mang Teddy. Oo nga. Grabe ang kaba ko talaga kanina. Ang kapal ng mukha niya para pumunta dito. Kailangan siguro kumuha ko ng bantay sa resort para walang basta makakapasok dito. Tama po ang desisyon niyo na kumuha ng bantay. Halangang bitukan ng taong yun. Narinig ko mismo kung paano niya sinabing pahirapan ng sariling anak. Nasisiyahan daw siyang nakikitang naghihirap si Rose. Para na rin daw siyang nakaganti sa asawang nang iwan sa kanya. Baliw talaga ang taong yun. Sana naisip niya na kasalanan din niya kung bakit iniwan siya ng asawa niya. Yun na nga eh. Tapos kay Rose niya ibabaling ang galit niya. Hanggat nabubuhay ako, puprotektahan ko si Rose laban sa demonyo niyang ama. Nanginginig ako sa pinaghalong takot at galit. Namumugto na rin ang mga mata ko sa kakaiyak. Kaya ako naroon sa resort ng mga sandaling yun. Walang guest na naka-check-in, kaya malaya akong makapaglibot. Wala rin ang mga nagtatrabaho dahil pinag-day off muna sila ni Ma'am Adelia. Hindi ko akalain na bigla na lang lilitaw doon ang aking ama at hahanapin ako. Nadatnan ako ni Ma'am Adelia na nasa ganung ayos. Agad naman niya akong niyakap. Wala na siya, iha. Huwag ka na matakot. Hindi ako papayag na makuha ka niya ulit. Kung kinakailangan, kukuha ko ng bantay para hindi na siya makapasok. Narinig ko po lahat ng napag-usapan ninyo. Ang sama niya! Bakit siya pang naging ama ko? Bakit? Kailangan mo labanan ng takot na nananahan dyan sa dibdib mo, Rose. Hindi pwedeng habang buhay ka na lang na matatakot. Nilalabanan ko naman po, Ma'am Adelia. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko mga ginawa niya sa akin. Nandito lang kami ni Mudra. Hindi ka namin pababayaan. Kayo na lang po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon gusto ko pa rin mabuhay. Nang mga sumunod na araw may mga bantay na ang buong resort. Unti-unti na ring nawala ang takot ko. Tuwing tumitingin ako sa salamin, lagi kong pinaiiran lang galit sa dibdib ko. Nagdesisyon na rin ako makipagkita kay Donna. Nung una hindi siya makapaniwala sa naging itsura ko. Baka sa kanyang mukha ang awa sa akin. Pasensya ka na. Hindi kasi namin alam kung saan ka hahanapin. Tsaka, nakakatakot ang tatay mo. Mabuti nga hindi niyo na ako hinanap. Ayoko rin na madamay pa kayo ni Ma'am Adelia ng dahil sa akin. Buti nakatakas ka sa bahay aliwan na yon. Pero bakit naman ganyan ang ginawa nila sa'yo? Kasalanan ng Itay kung bakit nagkaganito ang itsura ko. Hindi ko siya mapapatawad. Gusto kong gumante. Pero hindi ko alam kung paano. Natatakot naman akong lumabas dito. Hanggang ngayon kasi pinaghahanap pa rin nila ako. May alam ako kung paano ka makakaganti nang hindi kailangan lumabas o makalapit sa kanila. Talaga? Paano? Sabihin mo paano ako makakaganti sa pambababoy at kahayupan nila sa akin? Sa pamamagitan ng kulam, makakaganti ka na sa kanila. May kakilala ka bang mangkukulam? Kinatatakutan ng lolo ko sa lugar namin. Dahil sa kaalaman niya sa karunungang itim. Pwede kanyang matulungan. Sabihin mo lang ang hirap na pinagdaanan mo sa kamay ng tatay mo at sa mga tao sa bahay aliwan. Matagal na kasing tumigil ang lolo ko, pero pwede ka rin niyang tulungan. Sa sinabing yun ni Donna, nagkaroon ako ng pag-asa na matutupad na rin ang plano ko. Nagpaalam lang ako kay Ma'am Adelia na may pupuntahan kami ni Donna. Hindi naman siya nagtanong pa. Basta sinabi lang niya na mag-iingat kami. Tinakpan ko lang ang mukha ko ng alampay para walang makakita rito. Sa isang liblib na baryo nakatira ang lolo ni Donna. Isang maliit na kubo lamang daw ang tinitirhan nito at malayo sa karamihan. Hindi rin kami hinatid mismo ng tricycle na sinakyan namin.
Sabi ng driver maghihintay na lamang ito sa labasan. Mukhang alam nito kung sino ang sadya namin sa lugar na yun. Bago kami lumakad palayo, sinabi ko sa driver na dodoblehin ko ang bayad dito. Basta wag lang kaming iiwan kahit gaano pa kami magtagal. Habang patungo kami sa tinitirhan ng lolo ni Donna. Kapansin-pansin na naglalakihang puno sa paligid. Pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin. Alam ba ng mga taga rito na lolo mo siya? Walang nakakaalam. Kaya sa kabilang barangay namin piniling manirahan ng pamilya ko. Para makaiwas kami sa chismis. Ayaw din kasi ng inay na maapektuhan kami kung sakali eh. Ayan ang kubo ng Lolo Islaw. Binilisan na ni Donna ang mga hakbang niya. Samantalang ako tila bumagal ang mga hakbang. Pabilis din ng pabilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa man kumakatok si Donna sa pintuan na yari sa kawayan. Lumabas na sa may likod ng kubo ang isang matandang lalaki. Puti na ang may kahabaan nitong buhok, maging ang balbas at bigote. Bulag ang isang mata nito. Anong ginagawa mo rito, Donna? At may kasama ka pa. Kaibigan ko po si Rosenda. Pwede po ba kayong makausap, Lo? Alam ba ng inay mo ang pagparito mo? Hindi po. Sinamahan ko lang po ang kaibigan ko. Siya po ang may mahalagang sadya sa inyo. Pumasok na kayo dito sa loob ng kubo. Maya-maya lamang ibabagsak na ang ulan. Hindi ko maiwasang mapakunot ang noo sa tinura na yun ng matandang lalaki. Maaliwalas kasi ang panahon at walang indikasyon na uulan ng araw na yun. Nang makapasok kami sa kubo at hindi pa man nagiinit ang pag-upo ko sa silya, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko maiwasan ang mamangha habang nakatingin sa matandang lalaki. Ganito talaga sa lugar na ito. Pabago-bago ng panahon. Palibhasa'y nasasakop na ang lupang ito ng mundo ng mga engkanto. Kumusta na po kayo, Lo? Hindi ba nila kayo ginagambala? Hindi naman. Mababait naman sila basta't huwag lang silang magagambala. Ikaw, Iha, pagtapak mo pa lamang sa lupang ito, naramdaman ko na kaagad ang sari-saring emosyon na nakapaloob dyan sa dibdib mo. Hindi po biro ang mga pinagdaanan ko. Dahil doon, hindi na po ako matahimik. Gusto mong makagante. Yun lamang ang nakikita mong solusyon para makawala ka sa pighating nararamdaman mo. Ganun na nga po. Hindi po ako makausad hanggat nariyan lang ang mga taong nagpahirap sa akin. Tulungan niyo po siya, Lo. Nakikiusap po ko sa inyo. Natitiyak mo bang hindi mo ito pagsisisihan, Rosenda? Hindi po. Ang gusto ko po, mas higit sa naranasan kong hirap na mararanasan nila bago sila mamatay. Nangingibabaw sa iyo ang puot. Sa bagay hindi rin kita masisisi. Ginising nila ang kasamaan sa iyo. Ibigay mo sa akin ang buong pangalan ng mga taong gusto mong paghigantihan. At ako na at ang mga alaga ko ang bahala sa kanila. Sa isang puting papel isinulat ko ang mga pangalan ng taong gusto kong maghirap. Hinuli ko ang pangalan ng Itay. Pagkatapos ko maisulat ang pangalan nila, iniabot ko kay Lolo Islaw ang papel. Ngunit hindi pa man sumasayad ang papel sa kamay niya. Bigla yung naginto yung dahon. Masasaksihan mo mismo ang paghihirap ng mga tao ito bago sila bawian ng buhay. Ngayon pa lamang po, labis na ako nagpapasalamat sa inyo. Nabasa ko kasi ang nilalaman ng isipan mo. Naiintindihan ko kung bakit gano'n na lamang kalaki ang galit mo sa mga taong ito. Dahil doon, hindi na kita sisingilin. Huwag kang mag-alala. Ako ang gagante para sa'yo. Hindi na rin kami nagtagal sa lugar na yun. Pagkatila ng ulan, umalis na rin kami doon. Nagtaka pa ako dahil kung saan nakaparada ang tricycle ay hindi basa ang lupa. Ibig sabihin lang nun, hindi umulan sa bahaging yun. Si Lolo Islaw naman ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Binasa niya ang unang pangalan sa papel. Isang imahe ang nabuo sa kanyang harapan. Yun ang imahe ni Angie. Kinuha niya ang isang manika.
At ilang sandali pa, naging kawangis yun ni Angie. Nilagyan niya ng sinulid ang kamay, paa at maging leeg ng manika. Sa bahay naman ni Ma'am Adelia, agad na kinumusta ni Mudra ang naging lakad namin. Sa wakas, may isasakoto parang ko na rin ang paghihiganti ko. Anong ibig mong sabihin? Pumunta ako sa isang mangkukulam para humingi ng tulong. Saan mo naman nakilala ang mangkukulam na yan? Lolo siya ni Donna. Siya na raw ang bahalang gumante para sa akin. Sa tingin ko yan ang mabuti mong ginawa. Hindi rin kasi natin alam kung magagawa ba natin silang labanan ng harapan. Maghintay na lamang tayo. Sabi ni Lolo Islao, ako mismo makakakita sa kanilang paghihirap. Hindi ko mapigilan na mapahalakak sa tuwang nararamdaman ko. Hindi na rin ako takot lumabas pa at may ibang taong makakita sa akin. Habang nasa resort ako noon, biglang dumating si Angie. Nagulat siya nang makita akong naroon. Nang makabawi sa kabiglaan, nakangisi siyang umalis. Nahulaan ko naman na naglalaro sa kanyang isipan. Makaraan ng ilang oras, dumating naman ang tatay ko. Mabuti na lamang may mga bantay. Hindi niya ako malapitan. Sabi na nga be, dito ko lang nagtatagong babae ka. Nakapagsumbong agad sa inyo si Angie? Ibang klase rin talagang babaeng yun. Eh ano ngayon? Utos ko yun sa kanya. Noon pa kinukutuban na talaga siya na nandito ka. Kaya siya biglang pinalis ang amo niya. Dahil sa'yo nawalan siya ng trabaho. E di ipasok niyo rin siya sa bahay aliwan para magkaroon siya ng trabaho. Hindi siya nababagay sa lugar na yon. Kaya ba'y pinasok niyo ako doon? Dahil bagay ako doon. Hindi ako mababag-uri ng babae, alam niyo yan. Ginawa ko yun para maaganti sa nanay mo nang iwan sa atin. Tuwing nakikita ang mukha mo, lagi kong naalala ang ginawa niya. Kaya kita sinira. Alam mo bang ang saya sa pakiramdam na makita kang nahihirapan? Ha? Isa kang baliw. Demonyo! Pagbabayaran mo ang ginawa mong to sa akin. Mas dobling ipararanas ko sa iyong sakit na kulang na lang hilingin mong sarili mong kamatayan. Ngayon, pagmasdan mo ang mukhang to, ang itsurang ito, baka ito na ang huling makikita mo ako. Ano ba ang pinagsasabi mo, ha? Sa ating dalawa, ikaw ang nababaliw na. Sobrang hirap bang dinanas mo kaya kung ano-ano nang sinasabi mo? Tingnan natin kung sino ang tuluyang mababaliw sa atin. Hoy Rosenda, hindi mo ko kaya. Kung ako sa'yo, babawiin ko yung mga pagbabanta mo. Oras na mapasakamay ulit kita. Tuluyan na kita ibabaon sa hukay. Nang akmang lalapitan ako ng itay, tsaka naman kumilo sa mga bantay na kinuha ni Ma'am Adelia. Hinarangan nila ang itay at saka pinagtulakan paalis. Minura pa nito ang mga bantay at iniwan naman ako ng matalim na titig. Nagpupuyos pa rin sa galit ang kalooban ko. Nagkulong na lang muna ako sa silid ko. Nang sumunod na araw, habang abala ako sa ginagawa ko sa kusina, humahangos namang dumating si Donna. Alam mo ba, habang papunta ako dito sa resort, nadaanan ko si Angie. Balak na naman niyang pumunta rito para mag-espiya. Hindi ko na talaga palalampasin ang ginagawa niya. Hindi yun. May kakaiba sa kinikilos niya. Nakasunod nga sa kanya ang mga magulang at kapatid niya. Maging ang ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, gumagana na sa kanya ang kulam. Sa narinig ko, mabilis akong lumabas sa gate ng resort. Habang nakasunod sa akin si Donna, malayo pa lang nakita ko na si Angie. Kakaiba ang lakad nito. Para itong manika na may nagpapagalaw rito. Puno ng sugat ang katawan nito. At umiiyak pa ito na nagmamakaawa na tulungan siya. Huminto siya sa tapat ko. Sa mismong harapan ko nagkabali-bali ang bahagi ng katawan nito. Pagkatapos naglabasan sa buong katawan nito ang lahat ng uri ng insekto. Nasisiyahan naman ako sa sinapit nito. Tumalikod na rin ako at halos mapunit na ang bibig ko.
Sa laki ng pagkakangiti ko. Yun ba ang tinatawag na kulam? Maraming klase ng kulam. Pero ang nangyari kay Angie, ang pinakamatindi sa nakita ko. Tama lang yun sa kanya. Siya ang una sa listahan ko. Sino nang susunod? Ang mga taong nagpahirap sa akin. Ano kaya mangyayari sa kanila? Hindi ko alam. Hintayin na lang natin. Kinabukasan isang balita ang nakarating sa amin. Panandalian muna daw pinasara ang bahay aliwan. May nangyari daw kasing patayan sa lugar na yun. Nagwala daw ang 3 mga tauhan. Para daw mga naghahalusinasyon ng mga to. Hanggang magpatayan. Naging karimari-marim daw ang nangyari sa mga katawan ng mga to. Dahil espadang ginamit ng 3. Nagkaputol-putol ang mga katawan nila at may isa pang napugutan ng ulo. Mula doon lumabas ang napakaraming insekto na kinakain ng kanilang laman. Ay, sa wakas! Unti-unti ko na rin nakakamit ang hustisya. Mas matindi pa ngayon ang nangyari sa kanila. Kasama ba ang mag-asawa sa listahan mo? Oo naman. Sila na ang susunod. Para na rin ako nakagantay kung ganun. Sila naglugmok sa akin sa putikan. Gusto kong masubaybayan ang mangyayari sa kanila. Kapag dumating si Ma'am Adelia, ikaw na muna ang bahalang magdahilan kung nasan ako. Lalabas ka? Hindi ba delikado pa? Hindi na ako natatakot. Ngayon pa ba? Kakampi natin ng dyablo. Basta mag-iingat ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Nakita ko pang nagbalat kayo si Mudra para walang makakilala sa kanya. Alam kong babalik siya sa bahay aliwan. Nang araw na yun hindi pa rin bumabalik si Ma'am Adelia. Lumuwas siya para makipagkita sa mga kapatid. Dahil tag-ulan ng mga panahon niyon. Walang guest sa resort. Para tuloy naging malungkot ang paligid. Kahit maraming halaman ang namumulaklak. Samantala sa di kalayuan, nakamasid si Mudra sa mag-asawa. Baka sa mga ito ang labis na pag-aalala sa nangyari. Kinailangan kasing isara muna ang bahay aliwan habang nag-iimbestiga pa ang mga otoridad. Nang biglang napatingin kay Mudra ang babae, agad siyang itinuro sa asawa. Hindi nagtagal hinabol siya ng mga ito kasama ng ilang tauhan. Mabilis siyang sumakay sa tricycle at nagpahatid sa resort. Hanggang dito sinundan si Mudra ng mag-asawa. Pero hindi pa man nakakalapit ang mga to sa gate nang biglang nangisay ang mag-asawa. Makailang beses pang naumpog ang ulo nila sa simento bago nawalan ng malay. Sa lakas ng pagkakaumpog nabiyak pareho ang kanilang ulo at saka nilabasan ng mga insekto. Nakarating naman sa aking itay ang nangyari kay Angie sa mag-asawa at maging sa 3 tauhan sa bahay aliwan. Hindi nito maiwasan matakot na baka siya na ang susunod. Hindi kasi pangkaraniwan ang ikinamatay ng mga to. Nandyan sa labas ang itay mo. Basta mag-iingat ka pa rin. Ano na naman kaya ang kailangan niya? Mukhang basang sisiw. Nawala bigla ang angas eh. Talaga? Siguro natatakot na siya ngayon dahil sa mga nabalitaan niya. Yun din ang tingin ko. Ano? Lalabasin mo ba siya o paaalisin ko na? Sige, lalabas ako. Baka ito na rin ang huling sandaling magkakaharap kami. Nakasunod sa akin si Mudra nang lumabas ako. Hindi na rin ako nagtakip ng alampay. Hinayaan ko nang makita ng lahat ang malahalimaw kong itsura. Nang makita ko ng itay, biglang tumiim ang anyo nito. Alam kong may kinalaman ka sa nangyari sa kanila. Umamin ka! Hindi ko alam ang sinasabi mo, Itay. Huwag ka na magsinungaling pa! Isa kang halimaw! Kasing sama mo ang pangit mong muka! Huwag niyo sanang kalimutan na kaya naging ganito ang itsura ko dahil sa inyo. Naging halimaw ako dahil sa inyo. Tama lang yan sa'yo. Baka nga hindi kita anak eh.
Sa akin ka lang ipinaako ng nanay mo. Sana nga, hindi na lang kita naging ama. Baka sakaling mas naging masaya pa ako. Maraming pagkakataon na pwede kitang iwan. Pero dahil sa ginawa ng inay na pag-iwan sa atin, mas pinili ko na manatili sa tabi mo at alagaan ka. Nangako ako na hindi kita iiwan katulad ng inay. Pero anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo miserable ang buhay ko! Rosenda? Anak? Huwag mo akong tawaging anak. Matagal na kitang itinakwil. Wala akong demonyong ama. Ngayon ako nakatitiyak na may kinalaman ka nga sa nangyari sa kanila. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Kahit ano pang gawin mo, mararanasan mo pa rin ang hirap na naranasan ko noon. Ipagkakalat ko ang ginawa mong to. Gawin mo. Tingnan natin kung paniniwalaan ka ng mga tao. Rosenda, teka lang. Huwag ka munang tumalikod. Anong gusto mong gawin ko? Luluhod ako sa harapan mo. Wala akong gustong gawin mo. Anak, tatay mo pa rin ako. Maawa ka naman sa akin. Bakit? Naawa ka ba sa akin noon? Tuwing sinasaktan mo ko? Kapag pinapahiya sa harapan ng maraming tao? Noong ibinigay mo ako sa mag-asawa para maging parausan sa bahay aliwan na yon. Naawa ka ba? Hindi ba hindi? Nag-utos ka pa para pahirapan ako. Ngayon nagmamakaawa ka para sa wala mong kwentang buhay. Nagawa ko lang naman yun dahil sa matinding galit ko sa nanay mo. Patawarin mo na ako, nak. Patigilin mo na yung taong inutusan mo na gantihan kami. Wala na akong magagawa pa. Ibinenta ko na ang kaluluwa mo kay Satanas. Rosenda, huwag mo akong iwan dito. Maawa ka sa akin. Ayoko pang mamatay. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit nung nasa loob na ako ng bahay, naririnig ko pa rin ang sigaw ng itay. At maging ang kanyang pagpalahaw. Dumiretso na ako sa kwarto at lumapit sa may bintana. Mula roon tanaw ko ang gate. Nakaluhod na ang itay sa lupa habang nakahawak sa may gate. Wala pa rin tigil ang kanyang pag-atungal at pagtawag sa pangalan ko. Ibang klase rin talaga ang itay mo ah. Ngayon gusto niyang kaawaan mo siya. Wala nang puwang sa puso ko ang awa sa kanya. Hindi ko na siya itinuturing na ama ko. Tama lang yan. Siya nga pala, sa pagkawala ng mag-asawa tuluyan na rin nagsara ang bahay aliwan. Marami kang nailigtas na kabataan. Mabuti naman kung ganon. Hindi ako papayag na may sumunod pa sa yapak ko. Naramdaman ko ang pagtabi sa akin ni Mudra. Pareho naming pinanood ang ginagawang pagwawala ng itay sa labas ng gate. Ilang sandali lang, lumabas ang mga bantay at binugbog nila ito. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng katiting na awa. Sa takot marahil na magulpi na naman, umalis na lamang ang itay. Kinabukasan dumating na si Ma'am Adelia. Isang magandang balita ang sinabi niya sa akin. Halos maiyak-iyak ako sa sinabi niyang yun. Yun po pala ang dahilan kung bakit kayo lumuwas. Ang maghanap ng doktor na pwedeng umopera sa akin para bumalik na sa dati ang itsura ko. Oo, Rose. Hindi ako papayag na habang buhay ka magdusa dahil sa itsura mong yan. Maraming salamat po, ma'am. Paano ko kaya kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan ninyo sa akin? Hindi naman ako naniningil eh. Basta wag ka lang magbago. Hindi po ako magbabago. Ako pa rin pong Rosenda na kilala ninyo. Ihanda mong sarili mo. Sa 1 linggo luluwas na tayo. Opo, maghahanda po ako sa araw na yon. Nang gabing yon hindi ako makatulog. Iniisip ko ang mga kabutihan sa akin ni Ma'am Adelia. Hindi ko akalain na may mga tao pa palang katulad niya. Handang tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Nang hindi pa rin ako makatulog, bumangon na lang ako. Hindi ka rin ba makatulog? Ha? Pasensya na kung nagising kita. Hindi pa naman talaga ako tulog eh. Iniisip ko kasi ang malaking pagbabago ng buhay natin nang dahil kay Ma'am Adelia. Sa totoo lang matagal na ako nawalan ng pag-asa.
Hindi na ako naniniwala na merong pang mabubuting tao. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo dahil nakilala ko si Ma'am Adelia. Ngayong malaya na tayo, wala na makakapanakit sa akin. Hindi na muli tayo malulubog sa putikan. Ayoko nang sayangin ng pangalawang pagkakataon na ibinigay sa atin. Masaya ako para sa'yo. Mula nang dumating tayo dito, naging maaliwalas na ang aura mo. Hindi katulad nung nasa bahay aliwan pa tayo. Dahil pareho kaming hindi makatulog, nagkwentuhan pa kami. Sinabi na rin ni Mudra ang totoo niyang pangalan. Batid kong tuluyan na siyang nagtiwala sa akin. Hindi katulad dati na kahit mabait ang pakitungo niya sa akin, naroon pa rin ang pagiging mailap niya. Kinabukasan parang may nag-uudyok sa akin na puntahan ng dati naming bahay. Dahil naroon pa rin ang konting takot sa akin, nagpasama ako kay Mudra. Hindi na rin ako nagtakip ng alampay. Hinayaan kong makita ko ng mga dating kapitbahay namin sa ganung itsura. Pagdating doon, pagbukas ko ng pinto, umaalingasaw agad ang masangsang na amoy na parang sa nabubulok na laman. Pagsilip ko sa kwarto, naroon sa higaan ng aking ama. Nabubulok ang buong katawan habang pinapapak ng naglalakihang uod ang mga sugat nito. Napatingin siya sa akin. Pilit inaangat ang kamay. Anak, tulungan mo ako. Hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Inuubos nila ako. Masakit ba, Tay? Oo, anak. Sobrang sakit. Maawa ka sa akin. Alisin mo ang mga uod na to. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Mas doble ang sakit na mararamdaman mo. Tatay mo pa rin ako. Maawa ka sa akin. Kung hindi mo ko tutulungan, sa impyerno ka rin mapupunta. Gusto mo ba yun? Wala akong pakialam kung saan man ako mapunta. Ang importante lang sa akin, makaganti sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Kung hindi mo ako tutulungan, tumawag ka na lang ng mga kapitbahay. Bakit ko naman yung gagawin? Gusto mo pang mandamay? Talaga bang nilamong ka na matinding galit mo sa akin? Sana kasi, minahal mo na lang ako bilang anak. Baka hindi tayo umabot sa ganito. Nagsisisi na ako. Bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo? Huli na, Itay, para bumawi ka pa sa akin. Hindi mo na may babalik ang dating ako. Kumuha pa ako ng upuan at saka naupo habang nakaharap sa aking ama. Si Mudra naman na hindi masikmura ang nakikita, nagpaalam ng uuwi. Siya na lang daw bahalang magpaliwanag kay Ma'am Adelia. Nauwi sa panaghoy ang iyak ng aking ama. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding sakit. Pilit din niyang iginagalaw ang kanyang kamay. Pero hindi na nito magawa. Habang nakatitig ako, lalo ako nasisiyan sa nakikita ko. Samantala, magkausap ng mga sandaling yun si Ma'am Adelia at Mudra. Bakit iniwan mo siya doon? Baka kung anong gawin sa kanya ng tatay niya. Alam mong baliw ang taong yun. Hindi na po magagawang saktan ni Mang Teddy ang anak niya, kahit gustuhin man niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kayang kumilos ni Mang Teddy. Baka nga hindi na rin siya magtagal pa. Kung makikita niyo lang sana. Hindi ko pa rin maintindihan. Pwede bang pakipaliwanag mo kung ano ba ang nangyayari? Humingi si Rose ng tulong sa isang mangkukulam para maisagawa ang paghihiganti niya. Ano ka mo? Lumapit siya sa isang mangkukulam? Kailangan makawala ni Rose sa kanyang pinagdadaanan.
Hindi siya makakausad hanggat nakikita niya ang mga taong nagpahirap sa kanya. Ang kulam may mula sa demonyo. Para mo na rin sinabing tinalikuran na niya ang pananampalataya niya sa Panginoon. Saksi po ako sa mga naranasang hirap ni Rose. Ako man kinalimutan ko na rin na may Diyos dahil pakiramdam ko, siya ang unang tumalikod sa akin. Hindi niyo dapat tinalikuran ng Panginoon na siya nagbigay sa atin ng buhay. Ang nararanasan niyong pagdurusa, hindi galing sa Panginoon. Kailangan niyong magbalik loob bago mahuli ang lahat. Pinangaralan din ni Ma'am Adelia si Donna. Dahil siya ang naging tulay para makilala ko ang lolo niyang mangkukulam. Humingi naman ng dispensa si Donna. Nadala lamang daw ng matinding awa sa akin. Nang mga oras na yun halos buto na lang ang mga binti ng aking ama. Parang walang kabusugan ng mga uod sa pagpapak sa kanyang lamay. Namimilipit naman sa matinding sakit ang itay. Maawa ka. Papatayin mo na lang ako. Tapusin mo na ang maghihirap ko. Ganyan nga, tay. Magmakaawa ka rin, kagaya ko noon. Alam nyo ba, parang mababaliw na ako sa sakit noon. Pero dahil sa utos ninyo, hindi nila ako tinitigilan sa pananakit. Patawarin mo na ako, anak. Hindi ko sinasadyang pagmalupitan ka. Nadala lamang ako ng galit ko sa inay mo. Sinungaling! Sinabi mong ginawa mo yun para makaganti kay inay. Hindi man lang ba pumasok sa isip mo na kaya ka iniwan ng inay dahil sa walang sawang pambubugbog mo sa kanya? Kung makakaluwag sa dibdib mo, kunin mo ang kutsilyo. At saka mo tarakan ang dibdib ko. Bakit ko naman yung gagawin? Mas gusto kong dahang-dahang makita ang pagkamatay mo para bawat sakit maramdaman mo. Katulad na nangyari sa akin noon. Mas masahol ka pa sa akin. At sa mga taong pinatay mo. Ayaw mo ba nun? Nahigitan ng anak ang kasamaan ng ama. Tumalikod na ako at nagtungo na lang sa may sala. Hindi ko na rin kasi maiwasan ng masuka. Nagtatalsikan na rin kasi ang mga uod. Baka mapunta pa sa akin. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Ma'am Adelia. Kasunod si Mudra. Baka sa kanila ang matinding pag-aalala. Ano po ang ginagawa niyo dito? Sinusundo ka, Iha. Tama na ang paghihiganti mo. Ayoko lang na balikan ka ng karma. Mas nakakatakot yun kesa sa ginagawa mo ngayon. Huli na po, nagawa ko na. Magbalik loob ka lang sa Diyos at patatawarin ka niya. Tinalikuran ako ng Diyos na sinasabi niyo. Iniwan niya akong nagdurusa. Hinayaan niyang mapariwara ako. Naging mabuti naman ako eh. Hindi siya nagbibigay ng pasakit sa tao, kundi ang demonyo. Maniwala ka muli. Aalisin ka niya sa pagdurusa mong yan. Hindi ko na alam kung paano magsisimula muli. Tutulungan kita kung paano bumangon sa bangungot na nangyari sa'yo. Mama Delia, gusto ko na talagang makawala sa nakaraan ko. Napaluhod na lang ako sa sahig habang sapo ang mukha ko. Paano pa ako magbabalik loob kung nakagawa na ako ng malaking kasalanan? Hindi man direkta. Ako pa rin ang dahilan kung bakit maraming namatay. Naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Ma'am Adelia. Niyakap niya ako at inakay paalis sa lugar na yun.
Ilang araw din ako noon na tila wala sa sarili. Narinig ko pa na nag-uusap sina Ma'am Adelia at Mudra. Wala na raw ang aking ama. Nadala pa raw ito sa ospital pero lalo lang lumala ang kalagayan nito. Nung marinig ko yun, impit na lang ako napaiyak. Para kasing may pagsisisi sa akin. Sa kabila na nakapaghiganti na ako, may nararamdaman pa rin akong kahungkagan sa dibdib ko. Lalo ako naguluhan ngayon. Nalilito po ako sa nararamdaman ko ngayon. Normal lang na malito ka. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo. Tandaan mo, lagi lang kaming nandito para sa'yo. Salamat po. Sa kabila ng mga ginawa ko, hindi ninyo ako tinalikuran. Alam kong nagsisisi ka na sa ginawa mo. Kaya kapag handa ka na, sabihan mo lang ako. Tuluyan na akong naging masama. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Hindi na ako makaramdam ng kapayapaan. Ibigay mo sa kanya ang bigat ng dinadala mo. Buong puso ka lang na humingi sa kanya ng kapatawaran. Mahahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Araw-gabi akong umiiyak at humihingi ng kapatawaran sa nagawa ko. Napagtanto ko na tama ang lahat ng sinabi ni Ma'am Adelia. Isang umaga nagpasama ako sa kanya para mangumpisal. Sa kabila ng paghingi ko ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko, naroon pa rin ang usig ng konsensya. Pero mas kaya ko nang harapin ang mga pagsubok na dumating sa akin. Nang maging maayos na muli ang itsura ko, sinubukan ko ring magmahal. Pero 2 beses akong nabigo. Lagi nang nagiging hadlang ang nakaraan ko. Minabuti ko na lamang na pagtuunan ng pagtulong sa mga inaabusong kababaihan. Ako ang naging boses nila. Para magkaroon sila ng lakas ng loob para matigil ang pang-aabuso sa kanila. Ang laki na ng pinagbago mo, Rose. Natutuwa ako sa ipinaglalaban mong adikain sa buhay. Pero sana, huwag mong kalilimutan na may sarili ka ring buhay. Masaya na po ako ngayon. Ang mga kababaihan na natutulungan ko, sila na po ang tinuturing kong pamilya. Sila na po ang kumukumpleto sa buhay ko. Ay, gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo. Dahil po sa tulong nyo, natuldukan na ang mga tanong sa isipan ko. Kung anong nangyari kina inay at sa kapatid ko. Nalaman ko na nung araw na tumakas ang inay kasama ang kapatid ko. Ang sinasakyan pala nilang bus na pauwi sana ng probinsya ay nahulog sa isang bangin. Kasamang namatay ang inay at kapatid ko. Hindi ko maiwasan maiyak na naman pagkaalala ko sa kanila. Mabuti na lamang nariyan lagi si Ma'am Adelia, Mudra at Nona na itinuring ko ng pangalawang pamilya. Lagi silang nakaagapay sa akin. Sila ang naging sandalan ko para mas maging matatag sa buhay. Si Mudra pinalad na makapag-asawa. Hindi man sila biniyayaan ng anak. Masaya pa rin sila nagsasama. Si Donna naman ang nangangasiwa sa resort. May balak na rin magpakasal sa susunod na taon. Marami ako natutunan sa buhay ko. Ang paggante ay kailanman walang maidudulot na maganda sa sarili at sa kapwa. Mas mabuti pa rin na isumbong na parang bata sa Panginoon ang lahat ng paghihirap na nararanasan. At siya na ang bahala magbigay ng kalutasan. Wakas,